Ollie ang octopus at ang kanyang tinta. Si Ollie ang pugita ay nanirahan sa bahura. Mahilig siyang mag-spray ng kanyang itim na tinta. Nag-spray siya para masaya, hindi para sa pangangailangan. Nakaramdam ng inis ang ibang mga hayop sa dagat. Coral the crab shook his claws. At ko, bakit mag-aaksaya ng tinta? At ko, tanong ni Coral. Bubbles ang seahorse ay lumangoy sa mga bilog. At ko, masama ang amoy. At ko, reklamo ni Bubbles. Bumuga ng bonggang-bongga si Ollie sa tubig. Akala niya ay espesyal ang kanyang tinta. Ngunit nakasimangot si Ray the Rayfish. At ko, ang tinta ay para sa panganib, hindi laro. At ko, sabi ni Ray. Isang araw, dumilim ang dagat. Isang malaking moray eel ang lumangoy malapit. Ang mga mata nito ay kumikinang ng matalim at nagugutom. Nakaramdam ng takot ang mga hayop sa bahura. Gusto ni Ollie na mag-spray ng mabilis. Kumawag-kawag siya at kinabahan. Bumulong si Coral, at ko, teka, hindi pa, at ko. Sinabi ni Ray, at ko, tumahimik ka, Ollie, at ko. Lumapit ang igat sa kanila. Dahan-dahan nitong ibinuka ang malapad nitong bibig. Nagtago ang mga bula sa likod ng isang coral rock. Napakabilis ng tibok ng puso ng bawat isa. Halos mag-spray si Ollie. Pero pinipigilan niya ang kanyang hininga. Umalingaw ang boses ni Ray, at ko, stay patient, at ko. Kumulo ang mga braso ni Ollie at naghintay. Sa wakas, sumugod ang igat. Nagningning ang mga ngipin nito sa tubig. Sa sandaling iyon, nag-spray si Ollie. Napuno ng maitim na ulap ang bahura. Namilipit ang igat sa pagkalito. Wala itong makita. Mabilis na lumangoy ang magkakaibigan. Sabay silang nakarating sa kaligtasan. Napatingin si Ollie sa mga kaibigan niya. Ngumiti siya ng may 8 braso ang lapad. At ko, ang tinta ay isang regalo, at ko, sabi niya. Ngayon alam na ni Ollie na ang pasensya ay kapangyarihan.